Dear Kuya Allen, ako nga po pala si Benji, 22 years old. Sa taas na 5'5" at katawang hinubog ng madalas na pagpunta sa gym, masasabi kong nasa ayos na ang aking pangangatawan. May karanasan na ako sa kapwa ko lalaki noon. Ngunit matagal na yon. Isang bahagi ng nakaraan na akala ko'y kinalimutan ko na. Itinanim ko sa isip ko na babae ang gusto ko. Nagkaroon ako ng mga girlfriends, ngunit lahat sila ay panandalian lang. Ang laging dahilan, kulang ako sa oras. Pero ang pinakamasakit ay ang pakikipag-break sa akin ni Megan. Higit sa 1 taon kami at mahal na mahal ko siya. Noong iniwan niya ako dahil hindi raw niya kayang magtiis, gumuho ang mundo ko. Doon nagsimula ang gabing nagpabago ng lahat. Dinala ko ang sakit sa isang bar malapit sa Seaside, MOA. Kasama ko si Kim, ang pinakamatalik kong kaibigan sa Maynila. Gwapo si Kim, matangkad, at mas maganda ang katawan niya kaysa sa akin. Heartthrob siya noong college dahil sa boses niyang nakakatunaw ng puso. Kagagaling lang din niya sa breakup, kaya alam kong naiintindihan niya ako. Tol, bakit ganun ang mga babae? Lahat na ng sakripisyo ginawa ko pero kulang pa rin. Umagulgol ako habang nilulunod ang sarili sa alak. Gayon talaga, pre. Ang malumanay na sagot ni Kim habang tinatapik ang balikat ko. Pero natutunan ko, kapag may nawala, may mas higit na darating. Siguro, Ben, sa maling tao ka lamang na ibuhos ang lahat. May binulong siya na hindi ko narinig dahil sa lakas ng musika at hilo. Ano yun, Kim? Ang tanong ko. Wala, anak ang ngiting sagot niya. Sige, inom na lang tayo. Alalayan kita. Sagot naman nito. Na hindi ko na kaya at halos lumulutang na ang paningin ko, dinala niya ako sa unit niya. Pagdating sa unit ni Kim, dahan-dahan niya akong inihiga sa kanyang nag-iisang kama. Napakabait niya. Habang tinatanggal niya ang suot ko para punasan ako ng malamig na bimpo, naramdaman ko ang kakaibang ginhawa. Ang mga kamay niya ay tila nag-aalaga, hindi lang sa katawan ko, kundi pati sa sugat ng puso ko. Bigla akong naalala ang hapon namin sa MOA. 3 linggo na ang nakalipas. Doon siya umamin. Sinabi niyang kaya siya nakipag-break sa girlfriend niya ay dahil sa lumalalim niyang pagtingin sa akin. Nagulat ako noon. Sinabi ko sa kanya na bagamat nakatikim na ako ng kapwa ko lalaki noon, hanggang kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Nakita ko ang pagpatak ng luha sa mga mata niya. At masakit din yun para sa akin. Ngunit ngayong gabi, habang nakahiga ako at pinagmamasdan siya, may biglang lumabas sa bibig ko. Sana Kim, sana naging babae ka na lang. Tumigil siya sa pagpunas at tumitig sa akin. Tama ba ang naririnig ko? Ang sabi nito. Hindi ka mahirap mahari. Ang bulong ko habang tumutulo ang luha ko. Sana
pwedeng turuan ng puso. Kasi kung ikaw ang minahal ko, alam kong hindi ako masasaktan. Yinakap niya ako ng mahigpit. Magtitiis ako, Ben. Hihintayin ko na matutunan mong mahalin ako kahit gaano pa yung katagal. Ang nasabi nito. Kinabukasan, maaga akong nagising kahit makirot ang ulo. Gusto kong bumawi. Sinubukan kong magluto ng almusal, itlog, hotdog at meatloaf. Pero dahil hindi ako marunong, ang resulta, sunog na hotdog at durog na meatloaf. Itatapan ko na sana ang lahat ng bigla siyang sumulpot sa pinto ng kusina. Naka-boxers lang siya at puting t-shirt. Napakagwapo niya kahit bagong gising. Okay tayo ah. Pwede ka nang gumiling sa bar. Ang biro ko para itago ang pagkailang. Kakagusto ka na sa akin, no? Ang hamon niya nang nakangiti. Sira ulo. Ang tawa ko pero sa loob-loob ko, may nararamdaman na akong iba. Pinilit niyang kainin ang sunog na niluto ko. Doon ko napagtanto na mahal ko ang taong ito. Kahit ano pa siya. Dahil may lakad kami, nagunahan kami sa banyo. Dahil mas malakas siya, nakapasok siya bago ko maisara ang pinto. Sabay na tayo, Ben, ang wika niya. Bago pa ako makatutol, binuksan na niya ang shower. Habang unti-unting nawawala ang aming mga saplot sa ilalim ng malamig na tubig, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanyang katawan. Ang matitigas na muscle sa dibdib, ang makinis na balat, na para bang perpekto. Bakit mo ako tinititigan? Mahal mo na ako, no? Ang biro naman niya. Napuwing ko siya ng sabon nang hindi sinasadya. Sa pag-aalala ko, nilapitan ko siya para hugasan ang mga mata niya. Nang magmulat siya, sobrang lapit na ng aming mga muka. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Niyakap niya ako. Mahal na mahal kita, Ben. Hindi na ako pumalag. Hinayaan ko ang sarili kong matunaw sa kanyang mga halik. Mula sa banayad na dampi, naging mapusok ang bawat pagdikit ng aming mga labi sa gitna ng buhos ng tubig. Ang bawat halinghing at mahihinang boses ay tanda ng pagkatalo sa matagal ng itinatagong pagnanasa. Hindi na kami nagpatigil. Sa gitna ng banyo, naging saksi ang dingding at tubig sa pagsasama ng aming mga katawan. Ibang klase ang sensasyong ibinigay ni Kim. Masarap, matindi, at puno ng emosyon. Sa bawat indayog ng bawat haplos, naramdaman ko ang tunay na pagmamahal na hinahanap ko sa maling tao noon. Sa rorok ng aming pagnanasa, habang magkayakap kami ng mahigpit, hindi ko na napagilang isigaw na, Kim, akin ka lang. Mahal na kita. Nang matapos ang lahat, habang nakatayo kami sa ilalim ng shower at hinayaan ng tubig na hugasan ang aming mga pagod na katawan, alam po sa sarili ko na hindi lang ito utang na loob.
Mahal ko na talaga si Kim. At sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang mawala ang oras para sa taong tunay na nagpapahalaga sa akin. Nang patayin namin ang shower, biglang bumalik ang katahimikan ng unit. Basang-basa kami, hinihingal, at parehong nakasandal sa malamig na tiles. Doon lang rumehistro sa utak ko ang bilis ng mga pangyayari. Dahan-dahang umiwalay si Kim sa akin. Nakita ko sa mga mata niya ang halong takot at pag-asa. Takot na baka pagsisihan ko ang nangyari. At pag-asa na sana totoo ang sinabi kong mahal ko siya. Ben, okay ka lang ba? Baka nabigla ka lang. Ang mahinang tawag niya habang inaabot ang tuwalya. Kinuha ko ang tuwalya sa kamay niya at sa halip na magpunas agad, hinawakan ko ang kamay niya. Kim, lasing ako kagabi nung sinabi kong turuan mo akong magmahal. Pero kanina, nung nasa ilalim tayo ng tubig, sobrang linaw ng isip ko na hindi ako nagsisisi. Isang matamis pero nahihiyang ngiti ang sumilay sa labi niya. Tara na, malilate na tayo sa racket natin eh. Paglabas ng banyo, ibang-iba na ang hangin. Kung dati ay komportable kaming magbihis sa harap ng isa't isa bilang magtropa, ngayon ay may kuryenteng dumadaloy sa bawat sulyap. Habang nagsusuot ako ng pantalon, nahuli ko siyang nakatingin sa akin sa salamin. Hindi ko napigilan. Nilapitan ko siya at hinalikan ng mabilis sa pisngi bago ko isunuot ang t-shirt ko. Namula siya hanggang tenga. Ang cute pala ng best friend ko kung kiligin. Ang racket pala namin ay ang pagiging usher ng isang corporate event sa isang hotel. Kailangan namin tumayo ng matagal, ngumiti sa mga bisita, at magmukhang presentable. Dati, trabaho lang ito para sa amin. Diskarte para may pandagdag kita. Pero sa araw na yon, bawat oras ay parang pagpapahirap dahil kailangan naming magpanggap na normal na magkaibigan lang. Nakita ko kung paano tumingin ng ibang babaeng bisita kay Kim. Yung mga malalagkit na tingin na dati ay tinatawanan lang namin. Pero ngayon, nakaramdam ako ng kakaibang kirot sa dibdib ko. Selos. Nagsiselos ako para sa best friend ko. Nang mag-break time kami, nagpunta kami sa fire exit para magpahangin. Doon, malayo sa mata ng iba, agad akong niyakap ni Kim. Kanina pa kita gustong hawakan. Ang bulong niya sa leeg ko. Ako rin. Nakakapanibago pala. Yung alam mong may tinatago tayong sekreto sa harap ng maraming tao. Sabi ko. Tumingala siya sa akin. Takot ka ba? Takot ka ba na malaman nila? Ang tanong nito. Hinawakan ko ang mukha niya. Sa totoo lang, Kim, kinakabahan ako. Alam mo naman ang background ko, di ba? Babae talaga ang gusto ko. Pero nung makita ko kung papaano tumingin yung mga babae sa'yo kanina sa event,
Gusto kong sumigaw na, "Hoy, sa akin yan." Doon ko rin na-realize na wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Basta sa akin ka. Ang sinabi ko. Pag-uwi namin sa unit niya nung gabi, pareho kaming pagod na pagod physically. Pero punong-puno ang mga puso namin. Hindi na ako umuwi sa apartment ko. Automatic na doon na ako sa kanya tumuloy. Pagkatapos maglinis ng katawan, humiga kami sa isang kama. Dati, magkatabi lang kami bilang magkaibigan. Ngayon, nakasandal ang ulo ko sa dibdib niya habang nakayakap ang braso niya sa bewang ko. Rinig ko ang tibok ng puso niya. Ang pusong matagal nang naghihintay sa akin. Kuya Allen, sabi ko sa isip ko habang nakapikit. Akala ko noon, ang pag-ibig ay lagi masakit. Laging kulang. Gaya ng pinaramdam sa akin ni Megan. Hindi ko akalain na ang tunay na pagmamahal pala ay nasa tabi ko lang pala all this time. Yung pagmamahal na hindi nanunumbat. Naghihintay lang. At handang saluhin ka kapag wasak na wasak ka na. Kim, salamat sa paghihintay. Utang na loob ko sa iyo ang pagbuo ulit sa akin. At pangako, babayaran ko yun ng buong pagmamahal ko sa iyo araw-araw. Naramdaman ko ang paghigpit ng yakap niya at ang pagdampi ng halik niya sa noo ko. Sa gabing yun, sa bisig ng best friend kong naging karelasyon ko, natulog ako ng mahimbing at payapa. At alam kong nasa tamang tao na ako. Hanggang dito na lang muna, Kuya Allen. Salamat sa pakikinig.